Sa dulo ng isang liblib na baryo, kung saan ang kalsada ay lupa pa rin at ang hangin ay may dalang alikabok at alaala, nakatayo ang isang lumang kubo na halos hindi na kayang ipaglaban ang sarili laban sa panahon. Doon nakatira ang isang 80 taong gulang na babae, si Lourdes Ramirez. Si Lourdes ay balo na sa loob ng mahigit 20 taon. Payat ang katawan, nanginginig ang kamay at mabagal na ang lakad. Ngunit sa kabila ng kanyang edad, malinaw pa rin ang kanyang isipan at buo ang kanyang alaala, lalo na ang mga alaala ng sakripisyong ginawa niya para sa kanyang mga anak. Mayroon siyang 3 anak, Eduardo Ramirez, ang panganay na lalaki na ngayon ay may sarili ng pamilya at maliit na negosyo sa bayan, Marisa Ramirez, ang nag-iisang babae na may asawang bihi at bihirang umuwi, at Joel Ramirez, ang bunso na matagal nang nawawala at paminsan-minsan ay nagpaparamdam lamang kapag may kailangan. Noong mas bata pa si Lourdes, siya ang haligi ng pamilya. Siya ang naglalaba, nagluluto, nagtatanim, at kung minsan ay naglalakad ng ilang kilometro para magbenta ng gulay sa palengke. Siya ang unang nagigising at huling natutulog. Lahat ng pagod, tiniis niya para makapag-aral ang mga anak, para may maipangbaon, para may pangarap silang maabot. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagbago ang lahat. Isang hapon, dinala ng 3 magkakapatid si Lourdes sa lumang kubo sa baryo. Walang kasamang paliwanag na mahaba. Walang yakap na nagtagal. Walang luha sa kanilang mga mata, o marahil itinago na nila iyon matagal na. Nay, dito muna kayo, sabi ni Eduardo, hindi makatingin sa mga mata ng ina. Mas tahimik dito. May mag-aalaga naman sa inyo paminsan-minsan. Tahimik lang na tumango si Lourdes. Hindi siya nagtanong. Hindi siya umangal. Sanay na siyang unawain ang mga anak kahit hindi siya naunawaan. Iniwan nila si Lourdes doon, kasama ang ilang damit, isang lumang banig, maliit na kalan at alaala ng isang pamilyang minsang buo. At bago pa tuluyang lumalim ang kwentong ito, kung ikaw ay nakikinig ngayon at naniniwala na ang pagmamahal ng magulang ay hindi nasusukat sa edad o pakinabang, samahan mo kami. I-like mo ang kwentong ito kung naniniwala kang may mga ina na patuloy na nagmamahal kahit iniwan, ay share kung may kilala kang dapat makaalala sa pinagmulan nila. At mag-subscribe dahil ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang matandang iniwan sa kubo, kundi tungkol sa isang lihim na kayang gumuho sa konsensya ng mga anak kapag huli na ang lahat. Sa mga sumunod na araw, nasanay si Lourdes sa katahimikan. Gumigising siya sa huni ng ibon at natutulog sa tunog ng kuliglig. Minsan may dumaraang kapitbahay na mag-iiwan ng kaunting ulam. Minsan wala. Minsan, 3 araw siyang mag-isa na ang kasama lamang ay ang litrato ng kanyang yumaong asawa na nakasabit sa dingding. Tuwing gabi, kinakausap niya ang larawan. Pasensya ka na, bulong niya. Ganito pala ang matatanda unti-unting kinakalimutan. Ngunit sa ilalim ng kanyang banig, sa loob ng isang lumang kahon na nakatali ng kupas na laso, may lihim si Lourdes na hindi alam ng kahit sino, kahit ng kanyang mga anak. Isang lihim na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. At habang patuloy na lumilipas ang mga araw, unti-unting darating ang mga pangyayaring magbubukas sa katotohanan iyon, kasabay ng pagsisising hindi na kayang bawiin. Dito muna tayo titigil. Lumipas ang mga linggo at ang katahimikan sa kubo ni Lourdes ay lalong naging mabigat. Ang mga araw ay halos magkakapareho, gigising siya bago sumikat ang araw, mag-iinit ng kaunting tubig para sa kape na halos kulay tsaan na lang sa sobrang tipid, at upo sa harap ng kubo habang pinagmamasdan ang daan na bihirang may dumaan. Minsan, umaasa siyang maililitaw na anino sa malayo. Minsan, iniisip niyang baka si Marisa iyon, o si Eduardo, o kahit si Joel man lang. Pero ang dumarating lang ay ang hangin, at ang alaala ng mga panahong puno ng ingay ang kanilang bahay, mga batang nagtatawanan, nag-aaway at tumatakbo sa bakuran. Isang umaga, habang pilit niyang binubuhat ang timba ng tubig mula sa poso, biglang nanlambot ang kanyang tuhod. Napaupo siya sa lupa, hinihingal, nanginginig ang kamay. Konti na lang, bulong niya sa sarili. Kaya pa. Ngunit alam niyang hindi na ganoon katatag ang katawan niya. Sa edad na 80, bawat galaw ay may kasamang kirot. Bawat paghinga, may kasamang pagod. Sa bayan, abala si Eduardo sa kanyang maliit na negosyo. Palagi niyang sinasabi sa sarili na tama ang ginawa nila, na mas mabuti para sa ina niya ang tahimik na baryo, kaysa sa masikip na bahay niya. Ngunit tuwing gabi,
Kapag tahimik na ang lahat at mag-isa na lang siya, biglang pumapasok sa isip niya ang mukha ni Lourdes noong iniwan nila ito. Walang galit. Walang luha. Isang titig lang na parang matagal nang handang masaktan. Kay Marisa naman, sa ibang bansa, palaging may guilt na sumusulpot tuwing kausap niya ang ina sa telepono, na bihira ring mangyari. Maikli ang usapan. Purot okay lang ako at huwag kayong mag-alala. Pero ramdam ni Marisa ang pangulila sa bawat katahimikan sa linya. Si Joel, ang bunso, ang mas tahasang umiwas. Sa tuwing may magbabanggit tungkol sa ina nila, palagi niyang binabago ang usapan. Parang mas madaling kalimutan si Lourdes kaysa harapin ang katotohanang iniwan nila ito. Isang gabi, umulan ng malakas sa baryo. Malakas ang hangin at ang bubong ng kubo ay tumutulo. Inilipat ni Lourdes ang banig sa isang sulok, niyakap ang sarili para labanan ang lamig. Kung oras ko na, bulong niya sa dilim, handa na ako. Ngunit sa ilalim ng banig, nandoon pa rin ang kahon. Ang lihim na matagal niyang piniling itago. Kinabukasan, may dumating sa baryo na hindi inaasahan, isang lalaking naka-long sleeves, may dalang payong at mga dokumento. Siya si Atty. Manuel Ortega, isang abogado na matagal nang naghahanap kay Lourdes Ramirez. Nagtanong siya sa mga kapitbahay hanggang sa ituro sa kanya ang kubo. Nay Lourdes, maingat niyang tawag habang kumakatok sa pintuan. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumitaw si Lourdes, hawak ang tungkod, nagtataka ang mga mata. Opo, sagot niya. Umiti ang abogado, magalang. Ako po si Manuel Ortega. Matagal na po namin kayong hinahanap. Napakunot ang noo ni Lourdes. Ako? Bakit? May kinalaman po ito sa mga dokumentong ipinagkatiwala ninyo sa amin maraming taon na ang nakalipas. Parang may gumalaw sa dibdib ni Lourdes. Hindi siya nagsalita. Tumabi lang siya at pinapasok ang abogado sa kubo. Umupo sila sa lumang mesa. Inilabas ni Atty. Ortega ang isang folder. Nay, mahinahon niyang sabi, ayon po sa records, kayo po ang nag-iisang benepisyaryo ng isang investment at lupa na matagal nang nakahold sa pangalan ninyo. Sa kasalukuyang halaga umaabot na po ito sa 50 milyong piso. Tahimik ang kubo. Tanging tunog ng ulan sa yero ang maririnig. Hindi nagulat si Lourdes. Sa halip, napapikit siya. Alam ko, mahina niyang sagot. Nanlaki ang mata ng abogado. Alam ninyo po. Tumango siya. Pinag-ipunan namin ng asawa ko iyon. Bago siya namatay. Pinili kong itago. Pinili kong huwag sabihin kahit kanino. Bakit po, tanong ng abogado, hindi mapigilang magtaka. Dahan-dahang umiti si Lourdes, may lungkot at talino sa ngiti. Gusto kong malaman kung mahal pa rin nila ako kahit wala akong maibigay. Tumahimik si Atty. Ortega. Wala na siyang naidagdag pa. Nay, sabi niya makalipas ang ilang sandali dahil sa kondisyon ninyo, kailangan na pong ayusin ang mga papeles. At kailangan na ring ipaalam sa mga anak ninyo. Napatingin si Lourdes sa bintana. Sa malayo, kita ang daan patungong bayan. Sabihin mo, mahina niyang sagot. Panahon na. At sa sandaling iyon, sa iba't ibang lugar, sabay-sabay natutunog ang mga telepono nina Eduardo, Marisa, at Joel, mga tawag na magdadala ng balitang magpapayanig sa kanilang konsensya. Dito muna tayo titigil. Rito, ang pagdating ng mga anak, ang kanilang pagsisisi, at ang bigat ng katotohanang huli na para sa maraming salita. Unang tumunog ang telepono ni Eduardo habang nasa tindahan siya. Akala niya ay isa lang itong supplier o customer, pero nang marinig niya ang boses sa kabilang linya, nanlamig ang kanyang palad. Ako po si Atty. Manuel Ortega, sabi ng tinig. May kinalaman po ito sa inyong ina na si Lourdes Ramirez. Parang may humigpit sa dibdib ni Eduardo. Matagal bago siya nakasagot. May nangyari po ba sa kanya? Buhay pa po siya, sagot ng abogado, diretsyo. Pero mahina na. At may mga bagay po kayong kailangang malaman. Mahalaga. Hindi na nagtanong si Eduardo. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niya, hindi ito ordinaryong tawag. Sa ibang bansa, madaling araw nang makatanggap ng tawag si Marisa. Pagod na pagod siya galing trabaho. Nang marinig ang pangalan ng ina, bigla siyang napaupo sa kama.
Uwi po kayo sa lalong madaling panahon, sabi ng abogado. Kailangan po kayo ng inyong ina. Hindi na niya hinintay ang paliwanag. Napahawak siya sa dibdib at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, umiyak siya ng walang pagpigil. Si Joel naman, nasa inuman kasama ang mga kaibigan nang tumawag ang telepono. Unay hindi niya sinagot. Pangalawa, hindi rin. Ngunit nang mag-vibrate ulit, parang may bumigat sa loob niya. Lumayo siya sa mesa at sinagot ang tawag. Pagkarinig niya sa salitang kinanay mo, biglang nawala ang ingay sa paligid. Kinabukasan, maaga pa lang, dumating si Eduardo sa baryo. Matagal na siyang hindi bumabalik. Mas maliit ang kubo kaysa sa alaala niya. Mas tahimik. Mas malungkot. Nakita niya si Lourdes na nakaupo sa harap ng bahay, hawak ang tasa ng kape, parang inaabangan ang isang bagay na matagal nang hindi dumarating. Naik, mahinang tawag ni Eduardo. Tumingala si Lourdes. Walang gulat. Walang ngiti. Isang tingin lang, malalim, mabigat. Dumating ka rin, sabi niya. Lumapit si Eduardo, hindi alam kung yayakap ba siya o luluhod. Naupo na lang siya sa harap ng ina. Pasensya na, agad niyang sabi. Alam kong. Itinaas ni Lourdes ang kamay. Hindi ko kailangan ng paliwanag, sabi niya. Matagal ko na kayong naintindihan. Mas lalo itong bumigat kay Eduardo kaysa sa anumang galit. Ilang oras pa, dumating si Joel. Tahimik. Iwas ang tingin. Nang makita niya ang ina, tila bata ulit siya, takot, guilty, at walang masabi. Huwag kang tumayo, sabi ni Lourdes nang pilitin niyang lumapit. Masakit na ang tuhod ko. Masakit na rin ang puso ko. Tumango si Joel, napayuko. Kinagabihan, dumating si Marisa, pagod sa biyahe, namumugto ang mata. Pagkakita pa lang sa ina, tuluyan na siyang napaiyak. Naipatawad, paulit-ulit niyang sabi habang niyayakap ang matandang katawan. Hinayaan lang siya ni Lourdes. Hindi siya gumanti ng yakap. Hindi rin siya umiwas. Nang kumpleto na silang lahat, dumating si Atty. Ortega. Umupo silang magkakaharap sa loob ng kubo, isang tagpo na matagal nang hindi nangyari. May dahilan po kung bakit ko kayo pinapunta, panimula ng abogado. Ang inyong ina ay may mga ari-arian at investment na umabot na sa halagang 50 milyong piso. Parang sabay-sabay na natigilan ang tatlong magkakapatid. Ano, halos sabay-sabay nilang tanong. Tahimik si Lourdes. Diretso lang ang tingin sa sahig. Matagal na po itong nakapangalan sa kanya, pagpapatuloy ng abogado. Pinili po niyang huwag ipaalam sa inyo. Bakit? Tanong ni Joel, nanginginig ang boses. Bakit hindi mo sinabi, Nay? Kung alam lang namin. Kung alam nyo, mahinang singit ni Lourdes, nandito pa ba kayo dahil sa akin o dahil sa pera? Walang nakasagot. Tumayo si Lourdes, dahan-dahan, suportado ng tungkod. Iniwan ninyo ako dito, sabi niya, hindi pa sigaw, pero bawat salita ay tumatama. Hindi ako nagalit. Hindi ako sumigaw. Tinanggap ko. Gusto kong malaman kung babalik kayo kahit wala akong maibigay. Napahagulgol si Marisa. Lumuhod siya sa harap ng ina. Nay, mali kami. Sobra. Tumulo ang luha ni Lourdes, tahimik, parang ulan na matagal pinigil. Hindi ko hinangad na maghirap kayo. Gusto ko lang maramdaman na mahal niyo pa rin ako. Tahimik ang gabi. Walang salitang kayang bumawi sa mga panahong nawala. Sa huli, nagsalita si Atty. Ortega. Nay Lourdes, kayo po ang magdedesisyon kung paano hahatiin o gagamitin ang yaman na ito. Tumingin si Lourdes sa mga anak niya, tatlong mukhang puno ng pagsisisi. Hindi ko dadalhin ang perang ito sa hukay, sabi niya. Pero hindi rin ito gantimpala sa pag-iwan ninyo sa akin. Tumigil siya sandali. Gagamitin ko ito para sa isang bagay na hindi niyo nagawa, ang alagaan ang mga tulad kong iniwan. At sa gabing iyon, sa loob ng isang kubong halos gumuho na, nagsimulang magbago ang kahulugan ng yaman, ng pamilya, at ng huli ng pagsisisi, isang aral na hindi mabibili ng 50 milyon at hindi na maibabalik ng panahon. Tahimik ang kubo matapos sabihin ni Lourdes ang mga salitang iyon. Ang hangin sa labas ay dumaraan sa pagitan ng mga siwang ng dingding, para bang pati ang baryo ay nakikinig sa mabigat na sandaling iyon. Unang nagsalita si Eduardo, nanginginig ang boses.
Nay kung pwede lang ibalik ang panahon. Hindi namin intensyong iwan ka. Natakot lang kami. Natakot kaming maging katulad mo, mahirap, pagod, walang kasiguruhan. Dahan-dahang umiling si Lourdes. Ang kahirapan, anak, hindi ko kinatakutan. Ang kinatakutan ko ay ang mag-isa. At iyon ang ibinigay ninyo sa akin. Napayo ko si Joel, mahigpit ang kamao. Akala ko, nay, sanay ka na. Akala ko matatag ka. Matatag ang isang ina, sagot ni Lourdes, pero hindi ibig sabihin noon ay hindi siya nasasaktan. Lumapit si Marisa, umupo sa tabi ng ina, maingat na hinawakan ang kamay nito. Hayaan mo kaming bumawi, pakiusap niya. Mananatili ako. Hindi na ako babalik agad sa abroad. Kahit anong gawin mo sa pera, tatanggapin namin. Matagal na hindi sumagot si Lourdes. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan tanaw ang madilim na bukid at ang munting ilaw ng ilang bahay. Parang binabalikan niya ang bawat gabi na naghintay siya, bawat tunog ng yapak na inakala niyang anak na niya. May plano na ako, sa wakas ay sabi niya. At gusto kong marinig ninyo. Tumayo si Atty. Ortega at inilapag ang ilang papeles sa mesa. Nais po ni Nanay Lourdes na magpatayo ng isang tahanan para sa mga matatandang iniwan ng pamilya. Hindi marangya, pero sapat. May doktor, may pagkain, may makakausap. Nanlaki ang mata ni Eduardo. Isang home for the elderly. Sagot ni Lourdes. Para sa mga katulad ko. Para sa mga ina at amang naghintay ng walang dumating. Hindi napigilan ni Joel ang luha. Kasama ka ba roon, Nay? Ngumiti si Lourdes, isang ngiting may lungkot at kapayapaan. Kung tatagal pa ang buhay ko, gusto kong makita iyon na nakatayo. Kung hindi man alam kong may maiiwan akong tahanan para sa iba. Lumuhod muli si Marisa. Pwede ba kaming tumulong? Hindi bilang tagapagmana kundi bilang mga anak. Matagal na tinitigan ni Lourdes ang kanyang mga anak. Hindi galit ang nasa mata niya, pagod, pero may bahid ng pag-asa. Kung tutulong kayo, sabi niya, gagawin ninyo ito hindi para sa pangalan ninyo. Hindi para sa pera. Kundi para sa mga taong walang babalikan. Tumango silang tatlo, sabay-sabay, parang mga batang muli na tinuturuan ng aral. Sa mga sumunod na buwan, nagsimulang magbago ang kubo. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa presensya. May umuuwi na. May nagluluto. May nagtatanong kung kumain na ba siya. Kasabay nito, sa kalapit na lupain, unti-unting itinayo ang isang simpleng gusali, may malalaking bintana, may halaman sa paligid, at may karatulang hindi enggrande ang pangalan, kundi payak lang, tahanan ni Inay. Araw-araw, dinadala si Lourdes doon sakay ng wheelchair. Nakikita niya ang bawat haligi na itinatayo, bawat pader na tumataas. At sa bawat araw na iyon, mas humihina ang katawan niya, pero mas payapa ang puso. Isang hapon, habang pinapanood niya ang paglubog ng araw mula sa veranda ng bagong tahanan, tinawag niya ang mga anak. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako, sabi niya, mahinahon. Pero alam kong natuto na kayo. Hinawakan niya ang kamay ng bawat isa. Huwag niyo nang hayaang may isa pang inang umiyak sa kubo, naghihintay ng anak na hindi dumarating. Tumulo ang luha ni Eduardo. Pangako, Nay. Humigpit ang hawak ni Lourdes. Hindi ko kayo pinatawad dahil may pera ako. Pinatawad ko kayo dahil pinili niyo nang bumalik kahit huli na. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, may isang matandang ina na nakahiga ng may ngiti sa labi. Alam niyang kahit iniwan siya noon, may mga pusong natutong bumalik bago tuluyang maubos ang oras. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Tahimik ang gabi nang tuluyang humina ang katawan ni Lourdes. Ang tahanan ni Inay ay nakatayo na, hindi pa ganap natapos, pero sapat na para tumanggap ng ilang matatandang dinala roon ng barangay at ng mga anak na matagal nang hindi umuwi. May mga kwento ng luha, galit at pangungulila sa bawat silid. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Lourdes ang tahimik na puso ng lugar. Isang madaling araw, habang bahagyang umuulan, nagising si Marisa sa mahinang pag-ubo ng ina. Tumakbo siya sa silid nito. Naroon si Lourdes, nakahiga, maputla ngunit kalmado ang mukha. Anak, mahina niyang tawag. Narinig din ni na Eduardo at Joel ang tawag at agad silang pumasok. Tumabi sila sa kama, parang mga batang natatakot maiwan. Pasensya na, bulong ni Lourdes. Mukhang pagod na ang katawan ko.
Huwag kang magsalita ng ganyan, Nay, nanginginig na sabi ni Joel. Andito na kami. Ngumiti si Lourdes, marahan. Nararamdaman ko. At sapat na iyon. Huminga siya ng malalim, saka muling nagsalita. May isang hiling pa ako. Sabihin mo lang, Nay, sabay-sabay nilang tugon. Kapag wala na ako, sabi ni Lourdes, huwag niyo akong ilibing ng magarbo. Dito lang. Sa tabi ng tahanan. Para araw-araw, kapag may inang umiiyak, alam niyang may nauna sa kanya. Hindi na napigilan ni Marisa ang iyak. Yumakak siya sa ina, mahigpit, parang ayaw nang bumitaw. Salamat, huling sabi ni Lourdes. Sa pagbabalik. At sa pagitan ng huling paghinga at katahimikan, tuluyang pumikit ang mga mata ng isang inang matagal nang naghintay, pero hindi na nag-iisa. Ang balita ng pagpanaw ni Lourdes ay mabilis na kumalat. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa iniwang tahanan. Dumagsa ang mga matatanda, mga volunteer, at maging ang mga anak na minsang tumalikod sa sariling magulang. Tahimik ang burol, pero mabigat ang bawat hakbang ng mga dumalo. Sa huling araw, binasa ni Atty. Ortega ang buong habili ni Lourdes sa harap ng kanyang mga anak at ng mga taong tinulungan ng tahanan. Ang 50 milyong piso, hindi ito hinati sa mga anak. 3 bahagi ang iniwan niya. Ang una, para sa patuloy na operasyon ng tahanan ni Inay, pagkain, gamot, sahod ng mga caregiver, at edukasyon tungkol sa pag-aalaga ng matatanda. Ang ikalawa, isang pondo para sa mga batang nag-aalaga ng lolo at lola, mga batang hindi sumusuko kahit mahirap. At ang huli, isang maliit na bahagi para sa kanyang mga anak, hindi bilang gantimpala, kundi bilang paalala. Para ito, basa ni Atty. Ortega, hindi upang bayaran ang pagkukulang, kundi upang maalala ninyo araw-araw na ang pagmamahal ng isang ina ay hindi nauubos, pero ang oras nauubos. Tahimik ang tatlong magkakapatid. Walang inggit. Walang galit. Tanging pagsisisi at pasasalamat. Lumipas ang mga taon. Ang tahanan ni Inay ay naging kanlungan ng maraming iniwang magulang. May tawanan, may luha, may kwento ng buhay na muling may saysay. At sa tabi ng hardin, may simpleng lapida, walang titulo, walang yaman na nakaukit. Isang pangalan lang. Lourdes Mendoza. Isang ina. At sa bawat batang bumibisita roon kasama ang magulang nila, may isang aral na tahimik na ibinubulong ng hangin. Huwag hintayin maging huli ang lahat bago bumalik sa taong unang nagmahal sa'yo, kahit wala kang kapalit. Dahil may mga ina na kayang maghintay habang buhay. Pero hindi lahat ay may pagkakataong yakapin ka muli. Lumipas ang ilang linggo matapos mailibing si Lourdes Mendoza, ngunit ang kanyang presensya ay tila hindi kailanman umalis sa tahanan ni Inay. Sa bawat umaga, kapag bumubukas ang mga bintana at pumapasok ang liwanag ng araw, may pakiramdam na may isang matang nagmamasid, hindi mapanghusga, kundi mapag-aruga. Si Marisa ang pinakadalas manatili roon. Pagkatapos ng trabaho, dumidiretso siya sa tahanan, nagdadala ng prutas, minsan mga lumang damit na inayos niya mismo. Tahimik lang siyang gumagalaw, nagwawalis, tumutulong sa pagpapakain, nakikinig sa mga kwento ng matatanda na parabang bawat isa ay piraso ng kwento ng kanyang ina. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga papeles sa maliit na opisina, napansin niya ang isang matandang babae na nakaupo sa hardin, hawak ang rosaryo, nanginginig ang kamay. Nanay, okay lang po ba kayo? Tanong ni Marisa. Tumingin ang matanda at ngumiti. Hisha. Naalala ko lang ang anak ko. Matagal na siyang hindi bumabalik. Napaupo si Marisa sa tabi niya. Babalik din po yon. Umiling ang matanda. Sabi rin yan ng nanay mo noon. Parang may humaplo sa dibdib ni Marisa. Hindi niya alam kung paano nalaman ng matanda ang tungkol kay Lourdes, pero alam niyang tama ito. Ang mga ina, pare-pareho ang panalangin. Samantala, si Joel ay unti-unting nagbago. Dati, bihira siyang umuwi sa probinsya. Ngayon, tuwing weekend, nandoon siya, nag-aayos ng sirang gripo, nagdadala ng gamot, nakikipagkwentuhan sa mga lolo't lola. Minsan, tahimik lang siyang nakaupo sa tabi ng lapida ng ina. Nay, bulong niya isang gabi, hindi ko man maibalik ang oras, sisikapin kong huwag nang may ibang maulila dahil sa kapabayaan. Si Eduardo naman ang pinakamatagal bago tuluyang matahimik ang konsensya. Sa unang mga buwan, bihira siyang magsalita.
Ngunit isang araw, nagulat ang lahat nang mag-anunsyo siya ng isang programa, libreng legal na tulong para sa mga matatandang inabandona, gamit ang koneksyon at kaalaman niya bilang dating empleyado sa bangko. Hindi ko mababago ang ginawa ko, sabi niya sa isang pulong. Pero baka may maitama ako sa hinaharap. At unti-unti may mga anak na nagsimulang bumalik. Hindi lahat. Hindi agad. Pero may mga umuuwi, may humihingi ng tawad, may umiiyak sa harap ng mga magulang na hindi na nila akalaing makikita pa nila. Isang umaga, dumating sa tahanan ni inay ang isang sobre, walang pangalan ang nagpadala. Sa loob, may sulat kamay. Salamat sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga magulang na katulad ko. Ngayon, alam ng anak ko kung saan niya ako mahahanap. Walang pirma. Pero sapat na iyon. Sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, madalas maupo si Marisa sa hardin, sa tabi ng lapida ng ina. Hindi siya umiiyak. Ngumiti lang siya, marahan. Nay, bulong niya, tama ka. Hindi pala pera ang iniwan mo. Pagkakataon. At sa bawat araw na may isang matandang hindi na mag-isang natutulog, sa bawat anak na natututong bumalik bago mahuli ang lahat, patuloy na nabubuhay ang lihim ni Lourdes Mendoza. Hindi lang ang 50 milyon, kundi ang yaman ng isang pusong marunong magpatawad kahit iniwan. At habang may mga ina pang naghihintay at may mga anak pang natutong bumalik. Isang gabi, habang bumubuhos ang mahinang ulan sa bubong ng tahanan ni inay, may dumating na sasakyan sa harap ng gate, isang lumang van na halatang ilang beses nang tinamaan ng panahon. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking may suot na kupas na jacket. Mabagal ang lakad niya, parang may mabigat na pasan sa dibdib. Napatingin si Marisa mula sa bintana. May kung anong kumirot sa loob niya, isang pakiramdam na pamilyar, parang paalala ng isang sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Lumapit siya sa gate. Magandang gabi po. May maitutulong ba kami? Tumingala ang lalaki. Basa ang buhok, nangingitim ang ilalim ng mata. Ako po si Renato Mendoza, mahina niyang sabi. Anak ni Lourdes Mendoza. Parang huminto ang mundo ni Marisa. Hindi nagsalita si Joel na nasa likuran niya, pero nakita niyang nanigas ang mga balikat nito. Si Eduardo, nakakarating lang din, ay napapikit ng mariin. Matagal na po akong naghahanap ng lakas ng loob, patuloy ni Renato. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala na akong karapatang humarap. Pero gusto ko lang po sanang makita ang lugar kung saan huling tumira ang nanay ko. Tahimik ang paligid. Tanging patak ng ulan at mahinang ugong ng generator ang maririnig. Binuksan ni Marisa ang gate. Pasok po kayo. Nagulat si Renato. Hindi niyo po ako sisisihin. Huminga ng malalim si Marisa. Araw-araw na po naming pinipiling huwag mabuhay sa galit. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi masakit. Pumasok si Renato. Dumaan sila sa hardin, sa mga silid kung saan may matatandang natutulog ng payapa. Huminto sila sa harap ng maliit na lapida sa gilid ng bakuran, doon nakaukit ang pangalan ni Lourdes Mendoza. Lumuhod si Renato. Hindi siya umiyak agad. Para siyang naubusan ng hangin, paulit-ulit na humihinga, hanggang sa tuluyang bumigay ang mga balikat niya. Naipatawad, bulong niya. Iniwan kita dahil inuna ko ang sarili ko. Akala ko may oras pa. Hindi lumapit si Marisa. Hindi rin si Joel o si Eduardo. Hinayaan nila ang sandaling iyon dahil alam nilang may mga paghingi ng tawad na kailangang marinig muna ng lupa bago ng tao. Makalipas ang ilang minuto, tumayo si Renato, nanginginig ang kamay. Alam ko na po ang tungkol sa pera, sabi niya, diretso ang tingin kay Marisa. Hindi po ako nandito para humingi. Hindi ko rin po inaangkin ang kahit ano. Nagkatinginan ang magkakapatid. Kung may pwede po akong gawin, dugtong ni Renato, kahit maglinis, magbuhat, magluto gusto ko pong mag-ambag. Hindi para mabayaran ang kasalanan ko, alam kong hindi sapat iyon, kundi para may maibalik man lang ako. Tahimik na tumango si Eduardo. Pwede kang magsimula bukas, sabi niya. May sirang bubong sa likod. Napatingin si Renato sa kanya, nagulat. Talaga? Sagot ni Eduardo. Pero malinaw tayo, walang kapalit. Walang pera. Serbisyo lang. Ngumiti si Renato sa unang pagkakataon na parang may gumaan sa dibdib. Sapat na po yun. Kinabukasan, maagang gumising si Renato.
Kasabay ng mga caretaker, naglinis siya ng bakuran, nag-ayos ng mga upuan, nagbuhat ng sako ng bigas. Tahimik lang siyang nagtatrabaho. Walang paliwanag. Walang reklamo. Napansin iyon ng mga matatanda. Anak ka ba ni Lourdes? Tanong ng isang lola habang inaabot niya ang walis. Tumango si Renato. Opo. Hinawakan ng lola ang kamay niya. Mabuti. Bumalik ka. Parang may humaplos sa puso ni Renato, isang kapatawarang hindi niya hiningi, pero buong buhay niyang hinintay. At sa bawat araw na lumilipas, may unti-unting nagbabago. Hindi nawawala ang sakit, hindi nabubura ang nakaraan, pero may bagong anyo ang pagsisisi, nagiging serbisyo, nagiging pag-alala, nagiging panata na huwag nang ulitin ang parehong pagkakamali. Sa opisina, patuloy na dumarating ang mga liham. May mga gustong mag-donate. May gustong magboluntaryo. May gustong magtayo ng kahalintulad na tahanan sa ibang probinsya. Ang lihim ng 50 milyon ay naging binhi at ang bunga nito ay mas malawak pa kaysa sa inaasahan ni Lourdes. Isang gabi, habang magkakasamang kumakain sina Marisa, Joel, Eduardo, at Renato sa mahabang mesa kasama ang mga matatanda, biglang nagsalita si Marisa. Kung nandito si nanay, sabi niya, sigurado akong sasabihin niyang hindi pa ito ang katapusan. Napangiti si Joel. Simula pa lang. Tahimik na tumango si Renato, nakatingin sa kandilang nakasindi sa gitna ng mesa. Sa liwanag nito, parang nakita niya ang anino ng isang inang nakangiti, hindi dahil bumalik ang anak, kundi dahil natutong manatili. At sa gabing iyon, habang ang ulan ay dahan-dahang humihina, may isang pangakong tahimik na nabuo, na ang iniwang kubo ay hindi na muling magiging simbolo ng paglimot, kundi alaala ng kung paanong ang pagmamahal ng isang ina ay kayang maghintay at magbago ng buhay. Habang lumilipas ang mga buwan, tuluyang naging bahagi ng tahanan ni Inay si Renato. Hindi bilang anak na bumalik para magmana, kundi bilang anak na bumalik para maglingkod. Tuwing madaling araw, siya ang unang gumigising. Siya ang nagtitimpla ng kape para sa mga lola at lolo, ang nakikinig sa paulit-ulit na kwento ng nakaraan, ang tahimik na kasama sa mga sandaling walang dumadalaw. Sa bawat araw na inilalaan niya roon, unti-unting napupuno ang puwang na matagal niyang iniwan. Isang hapon, habang nakaupo si Marisa sa tabi ng lapida ni Lourdes, lumapit si Renato. Hindi na siya umiiyak gaya ng unang gabi. May lungkot pa rin sa mga mata niya, pero may kapayapaan na rin. Salamat, sabi niya, simple pero taos puso. Hindi niyo ako tinaboy. Hindi niyo rin ako pinarusahan. Mas mahirap pala yung binigyan ka ng pagkakataong itama ang mali. Ngumiti si Marisa. Yan ang itinuro sa amin ng nanay namin, sagot niya. Na ang tunay na yaman hindi tinatago. Ipinapasa. Sa araw ng anibersaryo ng tahanan ni Inay, nagtipon ang buong komunidad. May mga batang tumatawa, may matatandang nakaupo sa lilim, may mga voluntaryong bagong salta. Walang karangyaan, walang ingranding seremonya, pero ramdam ang init ng bawat yakap, bawat pasasalamat. Sa gitna ng pagtitipon, tumingin si Renato sa paligid. Doon niya lubos na naunawaan ang iniwang pamana ng kanyang ina. Hindi pera. Hindi lihim. Kundi isang tahanang binuo mula sa sakit, pinatibay ng sakripisyo, at pinagyaman ng pagmamahal. At doon, sa simpleng lugar na minsang naging kubo ng isang inang iniwan, natutunan nilang lahat ang katotohanang matagal nang hinihintay ni Lourdes Mendoza na maunawaan ng kanyang mga anak, na ang tunay na pagsisisi ay hindi sinisigaw, kundi isinasabuhay at ang pagmamahal ng isang ina, kahit kailanman ay hindi nauubos.